Hindi naman maiwasang magkatensyon sina Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. at Senador Raffy Tulfo. Kaugnay ito sa pagtalakay ng Senado sa MILF decommissioning. Nakatutok sa balitang yan si Raymond Tinaza. Tahasang inakusahan ni Senator Raffy Tulfo ng korupsyon ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process kaugnay sa pamahagi ng cash assistance sa mga MILF combatants na nagbabalik loob sa pamahalaan at nagsusurrender ng armas. Nasa 100,000 pesos ang inigay ng gobyerno sa bawat MILF combatant at hiwalay pa na halaga sa armas na isinusuko. Sinabi ni Senator Raffy na napagtataka na hindi tugma ang bilang ng MILF combatants at armas na isinusuko. Ayon kay Tulfo, hindi malayong may katiwalian at may kumikita sa nasabing decommissioning process. Bahagyang bumuelta naman si OPAP Secretary Carlito Galvez Jr. sa pagtanong kung sinasabihan ba siya ni Tulfo na kurapa. Nilinaw naman ng senador na hindi si Galvez ang inakusahan kundi posibleng kasamahan o tauhan nito sa kanyang tanggapan. Kung hindi po sa susunod na Senate hearing, tatapyasan ko kayo ng budget. Your Honor, I could say that, proudly say that there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsabi ka ikaw ay combatant, di ba combatant meaning meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your Honor, the categories of the firearms is not only individual firearms. We have also cruiser weapons. Nabanggit naman ni Senator Amy Marcos na may balitang maliban sa matanda na, bulok-bulok pa raw ang mga armas ng mga MILF fighters na nagsusurrender. Marami kasing nagdududa, bulok na yung baril, tapos ang tatanda raw ng mga combatants na hindi naman daw totoo. How do we authenticate and verify in all cases, both with regard to the weaponry as well as to the identity of the said combatants? Ako, si Raymond Tinaza, para sa Kwentong Politiko.